Dahil nga sa nakokonsensya ako at natatakot dahil baka maulit ang kung ano ang nangyari sa amin ni Mama Ellen ay mabilis kong nilisan ng probinsya. Mabuti na lamang at kinagat ni tatay ang idinahilan ko, kung kaya't walang mababakas na kahit anong hinala sa mukha nito. Bumalik ako sa Manila. Dala-dala sa isip ko ang lahat ng nangyari sa loob ng kwartong yun, sa piling ni Mama Ellen. Kahit pilit kong winawaksi sa aking diwa ang kanyang kagandahan at tanawing ipinakita at pinaangkin niya sa akin, ay talaga namang mayat maya ang pagpasok nito sa utak ko. Gayon pa man ay ipinagpatuloy ko ang paggawa at pagpapasa ng mga papeles na kailangang isumiti sa eskwela para makagraduate na ako sa kolehiyo. Isang beses ay ginising kami ng isang busina na nanggagaling sa labas. Sabay kaming lumabas ni nanay para alamin kung sino ba ang taong yon at ano ang pakay. Pagbukas namin ng pintuan ng gate, ay may nakaparada roong isang bagong sasakyan. Kulay puti yung Honda City na talagang pinapangarap ko. Nang bumukas ang pinto nito sa driver's seat, ay iniluwa nito ang isang maputi at napakagandang babae. Sa itsura nito ay parang nag-aaral pa lamang sa kolehiyo. Walang ya. Si Mama Ellen. Anong ginagawa niya rito sa Manila? Napakatamis ng ngiti nito sa amin. Agad naman itong sinalubong ni nanay para yakapin at kamustahin. Habang magkayakap sila ni nanay, ay mapanokso itong kumindat sa akin at nagmuestra ng isang halik na sinundan pa nito ng pagkagat ng labi. Hindi ko alam kung matutuwa o manlalambot ako dahil sa pangyayaring yon. Papaano ba naman ay halos 2 linggo pa lamang buhat ng maganap ang isang bagay sa pagitan namin ni Mama Ellen. Agad na pinatuloy ni nanay si Mama Ellen sa sala namin. Kahit na si Mama Ellen ang pangalawang asawa ni tatay, ay kasundong-kasundo ito ni nanay. Mabait din kasi talaga to at hindi mapagsamantala. Nag-abot ito ng sobre kay nanay. Ang sabi nito ay galing daw yun kay tatay. Pagbati daw sa kanya dahil ginabayan niya ako sa naging pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako sa kolehiyo. Matapos noon ay tumingin sa akin si Mama Ellen. Iniabot nito ang susi ng sasakyan. Halos malito naman ako dahil doon. Susi yan ng Honda City na nasa labas. Ipinahatid sa akin ng tatay mo. Regalo niya daw. Para sa magiging graduation mo bukas. Paliwanag nito. Dahil sa narinig ko ay bigla akong napatalon. Sa sobrang saya ko ay napayakap ako kay nanay. Pagbitaw ko rito ay si Mama Ellen naman ang niyakap ko. Nagulat na nga lang ako dahil bigla niyang kinurot ang aking matambok na likuran. Agad akong kumawala sa pagkakayakap dito dahil baka kung ano pa ang gawin nito at makita pa ni nanay. Oo nga pala, nagbili ng tatay mo. Naipamili raw kita ng maisusuot mo para sa graduation mo bukas. Sambit nito pagkabitaw ko sa pagkakayakap. Mama Ellen, meron pa naman po akong isusuot. Pwede pa naman po yun. Mabilis kong pagtanggi. Hay nako Jero, kilala mo naman ang tatay mo. Matampuhin yun, lalo na kapag tinatanggihan mo ang ibinibigay niya. Ikaw din, bahala ka. Baka biglang bawiin ng tatay mo yung sasakyan na binigay sa'yo. Pagsingit ni nanay, na sinundan pa ng pagtawa. Dahil doon ay mabilis akong hinawakan ni Mama Ellen sa kamay. Sabay hila papalabas. Tara na, para masubukan mo na rin yung bagong sasakyan mo. Pamimilit nito, kung kaya't di na ako nakatanggi pa. Pareho nga kaming pumasok ng sasakyan. Sobrang saya ko talaga sa pagkakataong yun.
Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay sarili ko ng sasakyan ang minamaneho ko. Sa kalagitnaan ng aking pagbaybay sa kalye, papalabas ng subdivision namin ay bigla naman ang pagtawid ng isang aso. Sa sobrang gulat ko ay napadiin ang tapak ko sa preno, na siyang naging dahilan ng biglaang paghinto ng sasakyang kinalululanan namin. Pero bukod pa doon ay mas ikinagulat ko pa ang sumunod na pangyayari. Yung isang kamay ni Mama Ellen, nakasapo na sa mismong sundalo ko. Ramdam na ramdam ko yun, dahil bahagya niya pa yung pinisil-pisil. Dahil doon ay nagtikas pahinga ang sundalo ko. Tumayo ang kakisigan nito at inaalala ang isang labanan na namagitan sa amin ni Mama Ellen. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho papalabas sa aming subdivision. Dahil tinted naman ang mga salamin ng sasakyan na binigay sa akin ni tatay. At gusto ko rin naman ang ginagawang pagpisil ni Mama Ellen ay hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginagawa. Subalit ng tangka niya nang ilalabas mula sa pagkakatago ang makisig kong sundalo. Nasabik na sa labanan ay pinigilan ko ang kamay niya. Mama Ellen, wag. Sambit ko habang diretso pa rin ang tingin ko sa kalisadang binabaybay ko. Kahit gusto ko ang sensasyong dulot ng ginagawa ni Mama Ellen ay hindi yun ang tamang oras at lugar para gawin yun. Maaari naming ikapahamak ang bagay na yun kung ipipilit pa namin. Jiro, sige na. Pagbigyan mo na ako. Pangako, huli na to. Pakiusap niya. Malambing ang naging pagtitig niya sa akin. Isang pagtitig na napakahirap tanggihan. Kinabig ko ang manibela pa kanan. Tinumbok ko ang daan patungo sa pinakatagong hotel na alam ko. Ipinasok ko ang sasakyan sa loob ng garahe at umupa ng kwarto para sa aming dalawa. Malakas ang loob kong gawin ang mga gagawin namin dahil sigurado akong walang makakakilala sa amin sa lugar na yon. Una ay hindi taga roon si Mama Ellen. Pangalawa ay malayo na ang lugar na yon mula sa tinutuluyan ko. Pagpasok pa lamang namin ng pinto ni Mama Ellen ay inilabas ko na kaagad ang nararamdaman kong gigil. Naglaban ang aming mga labi. Mabilis at sabik naming tinalupan ng isa't isa. Nagkalat sa sahig ang mga naglalaglagang telang kanina'y tumatakip sa amin. Dinala kami ng matinding sensasyon sa ibabaw ng higaan. Hindi tulad ng nangyari sa probinsya na nagpipigil ako dahil baka biglang magising si tatay o di naman kaya ay may makakita sa kung ano ang ginagawa namin. Ay ibang-iba na ngayon. Malaya naming magagawa ang lahat. Walang pagpipigil. Walang pangangamba na baka may ibang makakita. Pinagsawaan ko ang kalikasang taglay ni Mama Ellen. Binasa ko ng matinding pagmamahal ang kabuuan noon. Maging ang lahat ng sulok. Halos mabalo si Mama Ellen sa tindi ng sensasyong hatid ng aking ginagawa. Sunod-sunod na halinghing at paghingal ang pumaimbabaw sa loob ng kwartong yun hanggang sa pareho naming maabot ang rurok. Nakatatlong beses pa naming inulit ang napakasarap na ritual bago lisanin ang lugar na yun at mamili ng mga kasuotang gagamitin ko sa graduation ko kinabukasan. Hindi na sumamang bumalik sa akin si Mama Ellen sa bahay. Nagbilin na lamang ito na sabihin kay nanay na nauna na siyang umuwi. Bago ko siya ihatid sa airport ay ibinigay niya muna sa akin ang address at branch kung saan niya kinuha ang sasakyan dito sa Maynila. Para daw doon ko dadalhin ang sasakyan kapag nagkaroon ng problema. Hapon na nang makauwi ako sa bahay na mayroong bagong sasakyan at bagong karanasan kasama si Mama Ellen.